Ito na mga kababayan, sa ikadalawang pagkakataon, nandito tayo ngayon sa Menjolas, may Malacanang, at napakaraming mga riders po ang sumugod ngayon dito. Pansin mga kababayan, nagulantang at nabulaga ang mga kapulisan, hindi nila inaasahan ito. Pero wala silang dapat ikabahala dahil ang panawagan lang naman natin ay ang kapayapaan at hindi kaguluhan. Ang bulaga mga kababayan. Ito na, nagtakbuhan na sila. Tayo nakaranas na kapwa Pilipino dinidimod ng gobyerno ito. Kami po ay nananawagan, lalo-lalo na sa ating mga kapulisan. Nagulantang po ang ating mga kapulisan mga kababayan. Alam nyo ang tama at alam nyo ang mali. Alam namin na sumusunod lang kayo sa utos po ng leader ninyo. Pero alalahanin nyo na kayo ay dapat naglilingkod sa sambayanang Pilipino. At kami ay naniniwala na sa tama kayo. May pamilya kayo. May mga anak kayo. At sa panahon ng si Presidente Duterte ang naglingkod sa atin, tinaas ang moral at dignidad niyong mga pulis. Kami, saksi kung paano, gaano, at mga ordinaryong tao ang nakinabang sa war on drugs ng ating Presidente. Kayo rin mismo mga pulis, alam ninyo sa sarili nyo, nung panahon na yan, ano? Di ba nahiya rin kayo? Dahil kapwa nyo kabaro, patong sa droga. Malungkot din kayo sa ginawa ng gobyerno ito na kung sino ang nagmamahal sa taong bayan at sa bayan, siya pa ang nawalang hiya ng gobyerno ito. Si President Duterte at kagaya nyo, person of authority, agent or person of authority kayo. Tagapagpatupad kayo ng batas, tagapagpatupad kayo ng tama. At alam nyo, nung panahon na yan, kung gaano katalamak ang droga at krimen. Mas mataas ang moral at dignidad ninyo. Sana naman nakikiusap po kami. Ipaglaban nyo ang tama. Ipaglaban nyo ang sinumpaan nyong tungkulin to serve and to protect. Nasaan na ang values natin? Nasaan na ang pagiging Pilipino natin? Yung taong nagmahal sa bayan natin, nagsakripisyo upang makinabang ang ordinaryong mamamayan. Pamilya nyo, pamilya namin, nakinabang yan. Kami po ay nakikiusap sa inyo. Ibalik natin ang tama. Gawin natin ang tama. Hindi rin ho kami masaya na maghaharap-harap tayo rito na iisa ang ating tungkulin. May tungkulin ang gobyerno sa mamamayan. Tanong ko sa inyo, tinupad pa ng gobyernong ito
ang tungkulin niya sa mamayan. Nakakaawa. Kayong mga pulis, kayong mga law enforcer, kayong mga frontliner, kayo ang sumasagap, kayo ang sumasalubong sa kabuluktutan ng gobyernong ito. Alam ko, labag din sa loob nyo, pero wala kayong magawa dahil yan follow order. Alalahanin nyo, nangyari na ito. Pero alam ko, may konsensya pa rin kayo. Mahal natin ang bayan ito. Mahal natin ang Pilipino. Sana sa pagkakataong ito, umiral ang pagiging Pilipino natin. Kami ay nakikiusap sa inyo. Kami ay kumakatok sa puso nyo. Ipatupad natin ang tama. Ipatupad natin bilang isang Pilipino. Kailan ka nakakita ang Pilipino, ang gobyernong ito, kahit kailan walang tinupad sa kanyang mga pangako? Walang nagkatotoo sa kanyang mga salite, sa kanyang mga salita. Huwag po kayong mag-alala. Hindi kami nagpunta rito para ipahamak kayo. Nagpunta kami rito para katokin ang puso nyo. Sino ang nagmahal sa bansang ito? Sa panahon na kadiliman, panahon na nag-iiran ang masamang elemento ng droga. Inuulit po namin bilang kapwa Pilipino, tumaya tayo sa tama. Nakikita ko sa mga mukha nyo, tama ko rin ang damdamin nyo. Kaya lang, follow order tayo. Hindi masama sumunod sa tamang. Kaya po, nandito kami, pinakatok namin kayo, huwag kayo magpagamit sa gobyernong ito. Alam ko, alam nyo, na hindi matino ang pag-iisip ng presidente natin. Alam ko, sa puso nyo, sumisigaw din kayo at nahihiya din kayo sa mga nangyayari rito. At uulitin po namin, kapwa Pilipino tayo. Sa kasaysayan ng bansang ito, ang kalaban ng Pilipino ay kapwa Pilipino.
ilan lang yan. Saksi naman kayo sa kaganapan noong paghuli ng ating Presidente Duterte. Alam nyo kung anong karapatan niya ang nalabag. Pero alam nyo ba, akala ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, dahil hindi tayo kumikibo, hindi kayo kumikibo, akala nila tama ang ginagawa nila. Gusto nyo bang bumalik na mas mababa ang kredibilidad ng ating kapulisan? Naiangat pa ninyo yan. Proud ba kayo sa pamilya nyo na kayo ay membro ng ating kapulisan? Ngayon, tanongin nyo ang membro ng pamilya nyo kung natutuwa ba sila. Gawain ba ng tamang leader ang nangyayari ngayon sa atin? Kung sino ang tunay na nagmahal, lumaban sa kasamaan, dalawang uri lang ang masama, ang nagpapasama sa bansang ito. Mga politiko at mga mayayamang oligarkong negosyante. Kami po ay kumakatok sa puso niyo. Kami po ay naniniwala na may dignidad kayo. Kami po ay umaasa na titindig at titindig din kayo. Mabuhay kayong mga kapulisan. Maraming salamat sa inyong pagiging profesional. Ay ang ating kapulisan! Mabuhay! Duterte! 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 Wag po Duterte kayong magpagamit sa kasamaan. Alam ko, sa tingin ko, sa mga mata ninyo, malungkot kayo. Malungkot kayo. Mabuhay! Duterte pa din! Mabuhay! Duterte pa rin! Ang tunay na nagmahal sa Pilipinas. Muli po, kami tumitingin sa mata at sa mata niyo po. Alang-alang sa bayang ito. Alang-alang sa pamilya niyo. Alang-alang sa kapwa Pilipino nito. Salamat. Salamat sa tungkulin niyo. Makapulis po ako. Nagpapa-implement din po ako ng batas. Itong kaharap nyo, mga volunteer po ito ng anti-crime. Force multiplier nyo po. Nagsiservisyo na walang hinahangad na kapalit, kung hindi gampanan lang ang tungkulin sa bayan. Kaya kaibigan namin po kayo. Nandito kami, ulit-ulitin ko,
para katukin ang puso niyo. Hindi kayo ang kalaban ng bayang ito. Ang kalaban ng bayang ito, yung pinoproteksyonan nyo. Ang kalaban ng mga mahihirap na tao, yung nakatira na pinoproteksyonan nyo. Ang nagpapahirap sa bayang ito, ang mga politikong gahaman, politikong adik din sa pera. Hindi po kami magtatagal dito. Nagbigay lang po kami ng mensahe para sa inyo. Go! Mga kababayan, masaya pa ba kayo sa panahong ito? Huwag natin gawing hadlang ang kahinaan ng ilan para sa kasiyahan natin at sa ating pamilya. Tandaan po natin na ang kasiyahan ay nagmumula sa ating sarili. Kaya po, ang aming tuntunin kung bakit kami nandito, we have to love the sinner, but we have to hate their sin. Lahat ng mga nagpapahirap sa atin, sila po ay makasalanan. Ang ayaw natin ay yung kasalanan na ginagawa nila na nagpapahirap sa ating inambayan. Subalit sila bilang makasalanan, mahal pa rin natin sila. Alam po namin sa ating mga kapulisan, ginagampanan lang po ninyo ang inyong tungkulin para may patupad ang kapayapaan sa ating bansa. Hanggang kailan natin dapat gawin ito? Tayo ba, bawat Pilipino, ay kinakailangan na magkaroon ng mga alitan na magiging sanhi ng kaguluhan sa ating bansa? Hindi po ba kayo nahihirapan sa panahon na kung saan ang ating pamilya ay umiiyak na sa kahirapan dahil yung ilan ay nagugutom na rin? Dapat po magmalasakit tayo sa ating bayan. Paano po natin gagawin ito? Ang paraan po na magpapalasakit sa ating bayan, ano po ba ang tama para sa lahat? Hindi po importante kung kayo ang tama, kami ang tama o sila ang tama. Ano po ba ang tama na dapat nating sundin lahat para sa kapakanan ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating bayan, at higit sa lahat, ang bawat Pilipino na umaasa kung paano maitawid ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng kapakanan sa kanilang pamilya, lalo higit sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo. Maaring kami po ay nagambala namin ang panahon na supposed to be kayo po din ay nagsasamba. Kami po pinili namin na sumama dito sa kabila po ng aming ginagawa sa araw ng linggo. Dahil nais po namin iparating sa inyo ang aming damdamin. Kami po ay hirap na rin sa lahat ng sektor. Maaring ang ilan sa inyo ay katulad na rin na nararamdaman namin. Subalit kailan po natin dapat gawin ang mga bagay na dapat po natin sundin para po sa tama. Dahil po ang tamang ito ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan, kasaganahan, at higit sa lahat, ito po ang magbibigay sa atin ng gabay para po sa ating kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo. Yung inyo pong pinoproteksyonan, kababayan ko po yan. Yan po ay amin nire-respeto. Mahal po namin siya bilang bahagi po ng aming layunin. Dahil lahat naman po tayo nagkakasala. Ang ayaw lang po namin, masyado na lang minahal ang kanilang kahinaan sa kanilang pagiging malupit sa bawat isa sa atin. Tanong natin ngayon sa ating sarili, hanggang kailan tayo dapat magtitiis? Kinakailangan po natin magkaisa sa layunin na dapat natin may patupad ang tama para sa Pilipino. Dahil hindi po natin deserve na maghirap ng katulad na ngayon.
Nagkakaroon po tayo ng away, gulo, at nagpapahirap sa ating lipunan. Kaya po ang hangad namin ay maramdaman po ninyo ang aming damdamin sa aming ginagawa. Kami po lahat dito ay volunteer lamang. Wala po kaming nais na magkaroon po ng kaguluhan dahil yan po ay hindi namin hangarin sa buhay. Ang gusto po namin, iparamdam namin sa inyo na kami po mismo na private sector at naglilingkod din sa ating inang bayan. Kami po ay nakikiisa. Kaya po humihiling po kami sa inyo na nawa po'y maunawaan nyo ang bawat pagkakataon na kung saan kami po ay nagpapahayag lamang ng aming damdamin. Dahil kami po ay nahihirapan na rin sa ganitong sistema ng ating gobyerno na kung saan ang inuuna ay puro sariling kapakanan. Halos lahat nawala na ang laman ng ating kayamanan sa ating bayan. Kinakamkam na ang tanong, kailan tayo dapat gumising? Nakabaon na tayo sa utang. Ano po ba ang dapat natin gawin? Kailan tayo dapat makialam sa ganitong sistema na nagpapahirap sa ating lipunan? Maraming salamat po sa inyo at ang nais po namin ay maghatid lamang ng aming damdamin. Salamat po sa inyong pagkikinig at nawa po ay makarating sa taong ating pinoproteksyonan para po sa ating pagkakaisa. Muli, magandang umaga at mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang ating bansang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Bring him home! 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 Maraming salamat po. Tatapusin po natin ang ating pong pagpapahayag sa isang panalangin. Dakilang Ama, nandito po kami ngayon sa harapan ng palasyong ibinigay mo para sa bayang ito. Kaharap po namin, Ama, ang aming mga kapulisan na sadyang ito po ay itinakda mo na sila ang magiging pacemaker sa bayang ito. Sabi niyo nga po, Ama, mapalad ang pacemaker dahil ipinagpapala po ito. Huwag niyo po sanang pabayaan ang mga kapulisan namin ito, Ama, na magamit laban sa kapwa niya Pilipino. Walang imposible sa iyo, Ama. Ang mga lahat ng pangyayaring ito ay meron kayong mensahe sa amin. Kami ay ipinagpala mo rin dahil binigyan mo kami ng lakas loob para tumayo sa bayang ibinigay mo sa amin. Ama, maghari nawa ang kapayapaan. Maghari nawa ang pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya Ama, sa oras na to, ang himala ay nasa iyo. Ang bayang ito ay para sa Pilipinas. Patawarin nawa kami sa aming pagkukulang sa bayang ito at sa aming mga kababayan. Muli, ang bayang ito ay dapat ipaglaban. Paglinawin mo po ang Pilipino. Paglinawin niyo po ang may kapangyarihan. Makita po sana nila ang mga kapuspalad nating kababayan na nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno ito.
Nandito po kami hindi para maghimagsik. Nandito po kami hindi para manggulo. Nandito po kami para ipaalala ang tungkulin ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa mundong ito, pumupuri at sinasamba po namin kayo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpasensyahan niyo po kami. Kaibigan, kuya, ate, mabuhay po kayo. Aalis na po kami para hindi na rin po kayo maabala. Mabuhay ang ating kapulisan! Mabuhay! Mabuhay ang bansang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay si President Duterte! 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 Muli po, salamat. Samahan niyo kami sa aming ipinaglalaban.